Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Bago po tayo magsimula sa ating divine worship, tayo po muna ay manandali ang manalangin. Let's pray. Ama na yung banal, nandiyan po sa taasan sa mga langit. Maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala pa nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kaming binibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan. Nagpupulit nagpapasalamat. At dalahin po namin, Panginoon, yung umaga po na ito ay nawibigyan niyo po kami ng katayan at kasipan kalaman upang may maintindihan po kami sa aming mapapakinggan mga mensahe. Ito na po sa matiling sa Panginoon Jesus. Amen. For our first song, let's sing We Gather Together. I will sing of Jesus' love.
For our next song, let's sing The Lord in Zion Reigneth. Patuloy tayo sa pangalawang serbisyo. Handa na po yung ating mga may mga bahagi sa magang ito. At welcome sa lahat ng ating mga kapatid, lahat ng ating mga regular at mga dalaw, at lalo tigit sa ating banal na anghel sa langit na narito ngayon upang nakasama at nag-observe para po sa ating pagsamba, pagpuri sa mahal na pangalan ng Diyos. Tulungan po ang ating mga kabataan na sila ay maging maayos ang kanilang pag-upo katabi sa kanilang mga magulang. Tandaan natin kapatid, hindi ang mga anghel ang bisita natin na hindi nakita. Tayo ang bisita. Bahay ito ng Diyos, ibig sabihin, tayo ang bisita. Tandaan natin yan kapatid. Pagbahay ng Diyos, ibig sabihin, mataas ang ating respeto at paggalang. Kailangan natin ang respeto sa bahay ng iba. Tulad ng bahay ng iba, nang magpunta tayo doon sa bahay ng iba. Ang bahay ng iba, pagka tayo ay walang respeto, hindi po makapuri ang may-ari. So itong bahay na ito, hindi ito atin. Kundi tayo ay mga bisita lamang sa sambahang ito. Dahil bahay ito ng Diyos. Kaya tandaan natin, dahil tayo mga bisita, narito ang presensya ng Panginoon at igalang natin at yung ating mga cellphone, mga kabataan, ating i-off kung wala namang emergency na inyong inaantay na tawag. So yung ating mga cellphone, i-off natin yan o i-silent. Kung meron man tayong mga importanteng mga inaantay nga tawag, okay, i-silent na lang natin. Pero kung ginawa lang natin yan, dinala natin sa simbahan
para mag-Facebook tayo or ano ating gagawin, please lang kapatid, huwag nating gawin yan. Kasi bahay ito ng Diyos. Respetuhan natin ito. Taas natin ang paggalang dahil narito tayo, bisita tayo sa lugar na ito. Kaya mga kapatid, ninyahan ko ang lahat ng ating solemne na pakikinig sa salita ng Panginoon. Narito na po yung ating may mga bahagi. Narito si Alvin Claude para sa paglikom ng tithes and offering. At Brother Ronnie sa scripture reading na pagadalhin ng ating speaker ngayon, si Brother Buyet Polina. At yung ating magbasa ng tithes and offering, si Brother Matusalim Piloton. Ang ating chorister, Sister Alaysa, at ganon din ang ating operator, si Brother Juterd Ranes. Tayong lahat ay sumusunod ayon po sa ating mga kasunod-sunod din na service sa magang ito. At happy Sabbath. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. Holy temple, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence. Keep silence before We love Thy Sabbath, Lord. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Oh, with His hearts we pierce a thorn, and He
Isang mapagpala at dakila naming Diyos na nasa katastaasan po kayo sa mga langit. Salamat po ng marami, Panginoon, sa araw ng Sabat na ito na kami po dinala niyo muli sa inyong bahay sambahan o pagpatuloy namin purihin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Patuloy niyo pong basbasan, Panginoon, ang aming mga pananalita at sa aming mga banal na awitin. Nawa po ito'y magiging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan at ito'y aming maging isang mapagpala sa amin habang kami naghintay sa inyong muling pagparito. Ito po yung inihiling at dalangin sa pangalan sa pagligtas. Amen. Bago po natin likumin ang ating mga 10 bahagi at mga handog, ay akin munang basahin sa inyo ang nasa talatang 2 Korinto chapter 9 verse 5 hanggang 8. At narito ang sinasabi. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarayan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Darapuhat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Atin pong likumin ang ating mga 10 bahagi at mga handog. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy of fathers are falling. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, songs of abundance and rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy and showers are falling, but for the showers blessed are these servants of God, blessed out the word our hearts of flesh, ours is the faith, the will, the trust, the rest of God is in thy hand. Tayo po yumuko. O manaming banal na makapangyarihan sa lahat, na tagapagbigay ng biyaya sa iyong mga anak. Narito po muli ngayon, Panginoon, aming muling ibinabalik ang 10 bahagi at mga handog, Panginoon, bilang pagpapasalamat at pagpapakita ng aming pag-ibig sa idan sa kaligtasan. Bilang ng pagtanaw ng iyong pagkalinga na kami inyong hindi pinababayaan sa buong isang linggo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang ito. At nawa po, Panginoon, ang aming mga 10 bahagi at mahandog
ay makarating sa mga tao na hindi pa nakakilala ng iyong dakilang pangalan. At nawa po ito ay makatulong upang kanilang maranasan ang iyong dakilang pag-ibig. Muli po, Panginoon, amin po uling dinadalangin na nawa sa buong sanlinggo kami inyong puspusin ng iyong walang hanggang biyaya upang nang sa gayoy ang aming pag-ibig ay lalong lumago at ang pagluluwalhati sa iyo, Panginoon, ay magawa namin sa buong aming buhay. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa biyong biyayang ibinigay sa amin. Ito ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. For our hymn of praise, let's sing praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Will my soul praise Thee, for He is thy help and salvation. All ye who hear Now to His temple draw near, join ye in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Should He under His wings Him so gently sustain them? thou not seen how thy Desires have been granted in what He ordained. Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy dear daily attend thee. Wonder anew what the Almighty can do, if in His love He befriend thee. Tayo ay manatili na tumayo at aking basahin ang nasa aklat ng Juan 3, ang talata ay 16. Okay, so kung inyo lang makita sa inyong mga Biblia, sa Juan 3:16 ay ating sabay basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, tayo po ay magalang na manigluhod. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me.
Dakila at mapagpala naming Diyos, ang iyong trono ay nasa kataasan ng mga langit. Ngayong oras na ito, Panginoon, narito po ang inyong bayan. Tiklop tuhod na lumalapit sa inyo, O Diyos, upang aming hingin ang inyo pong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ganon din na pagkalooban mo kami ng inyo pong banal na Espiritu mula sa mga bata hanggang sa amin na mga matatanda. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na amin po ngayon na maibigay ang aming mga sarili bilang isang karapat-dapat na haing buhay na pagsamba sa inyo, O Diyos. At halinawa ang inyo pong banal na Espiritu ang magbukas sa aming mga isipan, ang mga mensahe na aming mapakikinggan buhat sa inyo pong anak na si Brother Buit. Tulungan mo, O Diyos, na ang mga salita buhat sa banal na kasulatan na kanya pong ibahagi sa amin ngayong oras na ito. Magbibigay nawa sa amin, Panginoon, ng kasiyahan, inspirasyon na lalo kaming magiging matatag sa aming pananampalataya, samantalang amin pong makaharap at ibang mga hamon sa mundong ito, Panginoon. Tulungan kami at salamat po ng marami na patuloy. Ikaw ang magbigay sa amin ng kaalaman. Salamat sa inyong pagdinig sa dalangin namin ito. Kalakip ng inyong pagpatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
Happy Sabbath mga kapatid. God is good all the time. Salamat sa mga mother dears. Kasi marami, di ba? Ano po yung sinabi sa amin sa awit? Makamit man natin ang kilala ka man sa buong sanglibutan, matalino ka man, ikaw ang kinilala, ikaw man ang pinakamayaman, pero kulang ka naman sa pagbabasa nito, useless pa rin mga kapatid. Di ba? Yan po yung, kumbaga, hindi alam ang daan papunta sa langit. Tayo muna po ay yumuko mananalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Nihiling ko po Panginoon sa mga oras na ito na po inyong itago sa inyong likuran. At kayo po ang magsalita at magturo sa bawat isa sa amin na mga salita na aming maririnig ay isa itong magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. At ito po ay aming panghawakan hanggang sa inyong muling pagdating na wala pong sino mang mawaglit sa amin. Ito po ay aking hinihiling at dalangin sa pangalan sa pagligtas. Amen. Mga kapatid, may katanungan ako. Saan ba ang mas maganda? Yung muntik malangit o muntik maimpyerno? Saan ang medyo kuan tayo doon? Yung may kasiguraduhan tayo doon mga kapatid. Muntik malangit o muntik maimpyerno? Ha? Kung kayo mapiliin mga kapatid, yung muntik malangit o muntik maimpyerno? Ha? Muntik maimpyerno. Kasi pag muntik ka lang maimpyerno, siguro langit ka talaga, muntik ka lang maimpyerno eh. Pero pag sinabing muntik ka malangit, wala ka talaga sa langit. Impyerno talaga. No? Kaya po tinanong ko yan kasi dito po sa atin pong talata na ibibigay ko sa inyo. Dito ba minsan sa buhay natin na akala natin ang tao ay walang kasiguraduhan. Pero may pangako ang Diyos sa Juan 5:24 nang sabi dito na katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya ko po natanong kung saan po tayo pabor, sa muntik malangit o muntik maimpyerno. Kasi po yung maalala nyo, yung history doon sa pagpako ng 3 doon sa Kalbaryo sa krus, yung 2 doon ay pareha po silang magtulisan, di ba? Or magnanakaw. Yung isa doon ay nagsisi. Ang isa doon ay sa halip na magsisi, lalo niyang kinukutya ang Panginoon. Ikaw ang Diyos, anak ka naman ng Diyos, bakit di mo iligtas ang iyong sarili? Di ba? Sa halip na magsisi siya. So, siya sana, katapinan na ng Panginoon, nasa pagitan nila ang Panginoon, kung nagsisi lang sana siya doon, muntikan na siya maimpyerno, pero muntikan na siya sanang malangit, katabi na ang Panginoon, pero naimpyerno pa talaga. Pero yung isa doon, muntikan siya maimpyerno, pero nalangit siya. Bakit? Anong sinabi niya? Panginoon, kung ikaw ay makarating sa iyong paraiso, alalahanin mo ako. Anong sabi ng Panginoon? Nabanggit ko ito sa ating lison kayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Muntikan sa maimpyerno, pero siya po ay na langit. Dahil ura-urada po, sinagot ng Panginoon ang kanyang pagsisisi. Mayroong mga pangyayari mga kapatid na sa ating buhay o sa ating sarili, minsan mahusgahan natin ating sarili na sa gawain ko ito, sa ugali kong ito, parang wala ng lugar ako sa langit. Pero wag nating husgahan ang ating sarili. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam mga kapatid na ang akala natin, membro na tayo sa impyerno, pero yung pala ay malangit. Meron 2 magkaibigan na dito sa lupa, talagang magkaaway sila. Pero nung bandang huli, pagdating ng Diyos, nagsabi ang isa, bakit nandito ka? Bakit nalangit ka na doon, grabe mo mang kasama? Sabi, bakit nandito ka rin? Nagsumbatan mga batid. Sabi na isa, bakit? Langit ba itong pinuntahan natin? Impyerno ito. Di ba mga batid, yung bang nagsusumbatan na ikaw ay wala ka talang lugar sa langit, bakit ikaw? Yung mga ganon. Pero yung pala, pariho lang rin pala sa impyerno ang punta, mga kapatid. So,
Sa umaga pong ito, ang pinakasintro po talaga na mensahe na aking dadalhin sa inyo. Ito po ay napaka-common. Maikli lang po itong mensahe na aking isisir sa inyo mga kapatid. Kahit mga bata ito ay memory verse po nila ito. Yung binasa ng atin pong scripture kanina sa John 3:16, sabi po dito sa English, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." May pangako ba ang Panginoon mga kapatid? Mayroon siyang pangako. At ang kanyang pangako ay kanyang ipapadala ang kanyang bugtong na anak. Bakit niya ipapadala ang kanyang bugtong na anak mga kapatid? Dahil ba nakita ng Diyos na ang sanglibutan ay matuwid? Ang mga tao ay walang mga kasalanan? Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak? Yun po ba ang pinakadahilan kung bakit pinadala ang kanyang bugtong na anak mga kapatid? Dahil nakita niya ang mundo ay walang kasalanan, ang mga tao ay nagiging matuwid? Hindi po. Kaya nga po tayo dito sa ngayon sa loob ng simbahan, nandito tayo dahil tayo po lahat ay makasalanan. Kaya kung sino po sa atin dito ang walang kasalanan, pwede na po ngayon lumabas. Wala kang kasalanan eh. Kung sino po walang kasalanan sa atin, pwedeng lumabas. Pero wala pong lumalabas dahil alam po natin lahat tayo dito ay makasalanan. Wala pong pasyente na papasok sa ospital na wala pong sakit. Lahat po talagang pumupunta doon, purya lang sa mga alalay, nagbabantay. Lahat po talaga nakarating doon ay mayroong mga sakit po mga kapatid. Kaya po, ganoon din po sa ating spiritual mga kapatid na pamumuhay. Every Saturday tayo po ay nakasanayan na papasok sa loob ng simbahan para po pag-isahin natin, magsimba sa Panginoon at atin pong hingian ng tawad ang ating mga kasalanan. Di po ba mga kapatid? Kaya po, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil nakita niya na ang tao po ay lubhang makasalanan. Hindi po ako nagsalita dito mga kapatid na si Brother Boyet ay matuwid, walang kasalanan. Ako rin po ay biktima rin po sa litrang I o is-I-in. Yung kasalanan. Yung kasalanan at yung makasalanan. Yung bang kasalanan nandito, tapos ako naman si makasalanan, nabibiktima talaga sa kasalanan. Ako po yun si makasalanan. Pero minsan napili ko na makita at mabigyan ng tuon si kasalanan. Nakuha niyo pong ibig sabihin mga kapatid. Magkahiwalay si kasalanan at saka si makasalanan. Kasi ang kasalanan nandyan siya. Tukso po sa atin. Pero kung tayo po'y magpadala, ako na rin po ay magiging makasalanan. So, ganun po mga kapatid, ang plano ng Diyos na upang ang tao, kahit alam niya na ang tao ay talagang likas, na talagang lumalabag sa kanyang kautusan, pero pinadala niya pa rin ang kanyang bugtong anak. Bakit? Para po tayo'y iligtas mga kapatid. Pero ang karamihan hindi po nakita ng mga tao yan mga kapatid. Hindi napansin kung gaano kamahal ng Diyos ang sanglibutan. Merong isang kwento, ito'y totoo mga nangyari mga kapatid. Nangyari ito sa ibang bansa sa California. Merong isang bata na ang edad niya po ay 6 years old. Nag-iisa siyang anak, lalaki. At itong batang ito ay talagang papasboy. Kung saan ang kanyang tatay, sunod-sunod siya. At pagising niya, hanapin niya ang kanyang tatay. Pag magkain siya, gusto niya ang tatay, ang magsubo sa kanya. Yun ang gusto niya. Mawala lang saglit ang kanyang tatay, hinahanap niya po mga kapatid. Matulog siya, gusto niya katabi niya ang kanyang tatay. Hinahanap niya palagi. At ang trabaho ng kanyang tatay mga kapatid, siya po may tagabantay ng tulay. Yung tulay ba na may push button na pag merong train na dumadaan, yung aangat siya? Di ba, meron yan? Pipindutin lang yung push button, yun lang trabaho niya. Aangat yung tulay, dadaan yung barko sa ilalim.
Tapos pagkatapos dumaan ng barko, bababa naman siya para kung may dumaan na train, release siya eh. Parang release na rin siya. Ibababa naman niya, pipindutin naman niya. Yun ang trabaho ng kanyang tatay. Pero ang pinagtatrabuhan ng kanyang tatay, malapit lang mga kapatid, siguro mga kalahating kilometro ang layo. Isang panahon, yung kanyang bugtong na anak, hinahanap niya ang kanyang tatay nung umagang maaga dahil maaga pumapasok ang kanyang tatay. Nung pagising niya mga kapatid, umiyak siya. Nasaan si daddy? Umiyak siya mga kapatid dahil gusto niya na maglambing siya sa kanyang daddy. Ang sabi ng kanyang mami, wala dito si daddy mo, pumasok na sa trabaho. Kaya umiyak siya mga kapatid at nagbabanta siyang takasan ng kanyang nanay at tatakbo siya papunta sa kanyang daddy. At ang kanyang daddy mga kapatid, habang doon sa nagbabantay sa tulay, maya-maya dumating ang kanyang anak, tumatakbo, umiiyak. Sabi ng kanyang anak, Daddy, bakit mo ako iniwan? Namimiss kita. Sa ilang oras lang mga kapatid, namimiss na kaagad ang kanyang daddy. So, sa madaling salita mga kapatid, magkasama sila ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang tatay doon sa trabaho. Ang tatay niya hindi na umuwi dahil mayroon siyang baon. At bandang mga alas 11 ng tanghali, ang kanyang anak ay medyo malikot. Habang kumakain ang kanyang daddy, may barko na dadaan, parating. So, pinindot niya ang push button at yung tulay unti-unting umaangat. Pag angat ng tulay kasi mga kapatid, hindi naman talagang ganun yan. Meron siyang, parang ganun lang siya. Tapos may parang pagitan dito. Kasi may pin yan bawat sa kabila, ng kabilaan. So, hindi na malaya ng tatay, nakalimutan niya na ibaba muli. Sa bagay, wala pang train. Hindi napansin ng tatay, habang kumakain siya, ang kanyang bugtong na anak pala ay umakyat doon sa taas. Gumagapang. Umakyat doon na sa pagitan nung gano'n ng tulay, yung sa taas, tok-tok. Umakyat palang bata doon naglaro. Maya-maya mga kapatid, habang patapos na ang daddy kumain, merong narinig ang daddy, toot! Ano na yung darating mga kapatid? Merong train na darating. At mabilis ang takbo ng train mga kapatid. Siyempre, train yan mabilis. Nung palapit na mga kapatid, napansin ng daddy na may train na dadaan. Kailangan niyang pindutin ang push button para bababa ang tulay. Bago pagpindot sana niya mga kapatid, pagtingin niya, pipindutin niya na sana, nakita niya yung anak niya, nandoon sa tuktok. Sabi niya, patay na. Ano kayang gagawin ko nito? Ang train mga kapatid, busina ng busina dahil malapit na. Ngayon kung hindi niya pindutin ang push button at bababa ang tulay, anong mangyari? Disgrasya ang train mga kapatid. So, ang tatay ngayon mga kapatid, parang gusto niyang pindutin. Gaganon naman siya, takbo dito. Naguguluhan na sa magdesisyon. Sabi niya, kung pindutin ko ito, ang nag-iisa kong anak mamamatay, maipit. Pero kung hindi ko ito papindutin, hindi siya bababa, maraming mamamatay na sakay sa train. Kung kayo mamili mga kapatid, sinong piliin nyo? Pindutin nyo o hindi? Andyan na ang train. Malapit na ha? Pindutin? Mamatay yung anak mo. Mga kapatid, ang daddy, nung palapit ang train, toot, 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 sunod-sunod ang busina. Kaya ang daddy, masakit man sa kanyang loob, pinikit ang kanyang mata at pinindot ang push button at biglang bumaba ang tulay mga kapatid. Anong nangyari sa bugtong niyang anak? Buhay ba? Alam niyo po kung ano ang nangyari. Tumalsik ang isang kamay sa kabila, nagtalsikan ang dugo, ang ulo, lata, ang katawan lata. Tulay yan Ipit.
Umiyak ang daddy, mga kapatid. Umiyak ang daddy. Siyempre, sinasakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak. Pero yung nakasakay sa train, mga kapatid, diretso. Alam niyo po kung ano ang mga sakay doon sa train? Merong nagsakay doon na nagsusugal, nagbabaraha, merong mga naglalaro, kung meron ng email noon, kung sa ko alam, meron din doon, TikTok, basta lahat, mga kalayan, nandoon. Hindi siya napansin, mga kapatid, at hindi napansin ang bata na naipit sa tulay, na kung hindi binaba yun, silang lahat namamatay. Mga kapatid, sa atin pong espiritual na pamumuhay, ganon ang Diyos, tayo kamahal, mga kapatid, ganon tayo niya kamahal. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Nagpakamatay siya para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pero marami bang nakakapansin na ang kanyang anak ay nagpapako? Nagsakripisyo sa Kalbaryo sa krus? Ang iba nagbingi-bingihan. Ang iba kung magsimba man, wala sa loob. Di ba? Pero at least nagsamba. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya pinansin. Pinikitan niya ng mata at ang kanyang bugtong na anak ipinadala para ikaw at ako, tayong lahat, maligtas sa ating mga kasalanan. Bugtong na anak, mga kapatid, nag-iisa. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. So, meron ditong 3 punto na aking dadalhin sa inyo, mga kapatid, kung ano ang kahulugan o malalim na kahulugan ng pag-ibig, ang pagsakripisyo ng Diyos, pagligtas sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ito po'y in-emphasize sa atin kung gaano kalalim o gaano kalawak ang kanyang pagmamahal sa atin sa sanglibutan. At ang pagsakripisyo ng Panginoon, ito po'y kanyang ipinaliwanag at pinaaninaw sa atin at ipinapakita na ang kanyang pag-ibig ay ang kanyang bugtong na anak ay ipinadala niya sa atin para si Jesucristo na nagsakripisyo makita ng mga katauhan, mga kapatid, o mga tao sa buong sanglibutan. Nakita ba, mga kapatid? Ikaw na lang o sa ating sarili ang makakasagot, mga kapatid. At ang kaligtasan, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa atin, o yung tinatawag na salvation na espiritual, mga kapatid, na tayo man, darating sa punto na tayo ay namamatay kay Kristo, darating ang panahon, bubuhayin niya tayo, at tayo'y kandidato, dadalhin doon sa langit. Pero kung tayo namatay na wala kay Kristo, wala na tayong pag-asa doon pa sa langit. Yung tinatawag na first resurrection and second resurrection, mga kapatid. Mga kapatid, bago ko po tapusin ang mensahe sa umagang ito, gusto ko pong tawagan si Brother John na ang isang awitin ito na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay paano natin, hindi natin ma-explain kung gaano ba talaga kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, pakinggan natin ang mensahe sa awit sa atin pong appeal song na ibabahagi ni Brother John.
so small within my master's house, the open sky, but a portions of his yard. Big is God, how big and wide is vast the name. To try to till these lips and only start is big enough to roll his mighty universe, small enough to live within my heart. Under still, because the tiny seed to fall, lay asleep, to walk by summer rain. The heart grown cold, the warm and troubled will life anew. The monsters too will bring the glow again. How big is God? How big and wide is vast domain. Try to till these lips can only start. Is big enough to roll his mighty universe, still enough to live within my heart. How big is God? How big and wide is vast the name. Try to till these lips, he can only start. Is big enough to roll his mighty universe, is small enough to live within my heart. It's small enough to live within my heart. Mga kapatid, ang mensahe sa awit, pinaninaw po doon na walang sino mang makakapag-explain kung gaano kalaki o kalawak ang Diyos. Pero, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, siya ay nagpakumbaba at kaya niyang manirahan sa puso natin para tayo'y mamuhay bilang mga Kristiyano. Di ba? Napansin niyo po ang mensahe sa awit, hindi natin masukat ang kanya anuman siya kalawak. How big is God? How big and wide His vast domain? Pero, siya ay nag-a-adjust. Kaya niya magpakumbaba o i-adjust ang kanyang sarili para po siya ay manirahan sa buhay natin kung willing po natin siyang tatanggapin at buksan ang ating mga puso para sa po'y manahan sa bawat sa atin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos mula noon at hanggang ngayon at magpakailanman, ito po'y mananatili at ino-offer niya sa atin na sa atin po yan kung ating tatanggapin at tayo'y gustong manirahan doon sa langit na bayan na kanyang pinaghanda sa bawat sa atin at doon po natin maranasan ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat at happy Sabat po sa lahat.
For our hymn of consecration, let us sing, O Jesus, I have promised. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos na mapangyarihan po sa lahat. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mensahe na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Na amin po narinig na kung gaano man kalaki ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na ang inyong bugtong na anak ay inyong pong ipinadala para po kami iligtas sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan na sa aming paglalakad bilang mga Kristiyano ay wala pong sinong mawaglit sa amin. At kung mayroon mang mga pagsubok, mayroon mang mga suliranin na aming maranasan sa aming buhay, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po'y patuloy na manindigan, patuloy na lumalakad, at patuloy na mananampalataya sa inyo, Panginoon. At kami po'y naghahangad na makasama at mamit po namin kayo, Panginoon, ng personal balang araw sa inyong muling pagdating, na kami po'y umaasam-asam na makarating sa langit na bayan na inyong pinaghanda sa bawat sa amin. Salamat ng marami, Panginoon, sa dakila at malaking pag-ibig na inyong ibinigay sa amin, Panginoon. Ito po'y aking pinasalamatan na ang lahat ng ito, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Kayo po ang source ng kadakilaan at source ng lahat ng mga kabutihan na dapat naming gawin na inyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Panginoon, sa umagang ito, kami po yung nanalangin at puspos na lumalapit sa inyo na ang bawat sa amin, kung mayroon man kami mga kahinaan, kami po inyong tulungan na sa amin pong mga kahinaang ito, Panginoon, na inyo pong nakikita at mababasa ang aming mga puso at isipan, nawa po ito inyong tulungan kaming maalis at mapalitan ito ng sagana at
magiging kaya-aya ng aming aming sarili na maharap sa inyong banal na harapan, Panginoon. Ito po yung aming hinihiling at pinasalamatan, Panginoon, na ang pagdinig ng aming mga dalangin, alang-alang po lamang ito sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Soon, Jesus will return. Signs of it are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take His children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus saved? Are you living by God's word and by His power? By His ways, my friend, let us all trust to the end, till we see our Savior come again. Sa muli po, happy Sabbath po sa ating lahat.